5 signs na attachment lang yan, hindi true love. 1. Mas mahal mo yung ideya na may nagpapakilig sa'yo kaysa sa mismong tao. Gustong-gusto mo yung pakiramdam na may magte-text sa'yo ng good morning, good night, kumain ka na ba, mag-iingat ka, huwag kang magpaggutom. Pero kung tatanggalin natin yung mga sweet gestures na yan, o yung mga sweet words na yan, marirealize mo na wala ka naman para talagang pakialam sa kanya o sa buhay niya. Kung sino siya, kung ano yung ugali niya, kung ano yung pagkatao niya, o yung mga pangarap niya sa buhay. Wala kang pakialam dun. Kasi ang gusto mo lang, yung feeling na pinapakilig ka. O yung parang inaalagaan ka, na para kang princess kung mag-concern siya sa'yo. Pero once na pag-usapan na yung tungkol sa kanya, wala kang pakialam, wala kang interest para pag-usapan yon. Dahil ang totoo, na-attach ka lang doon sa mga pagpapakilig niya sa'yo o sa mga pagpapasaya niya sa'yo. 2. Wala kayong deep connection. Pag nag-uusap kayo, palaging umiikot lang sa mababaw na usapan. Parang nag-aasaran lang kayo, kung ano-ano lang, mga chismis sa buhay, o kaya puro pabebe lang, mga pakilig lang. Parang nonsense lang, yung mga shallow conversations, wala talagang seryosong usapan. Kasi ang true love, may deep connection yun. Pero yung attachment, shallow lang, mababaw lang. Bumabalik, nawawala. Depende sa kung gaano kayo ka-close ng tao. 3. Palagi mo siyang gustong baguhin. May part sa utak mo na gusto mo siyang baguhin. Baka nalaman mo yung mga red flags niya o yung mga ugali niya na di mo nagustuhan. Maging sa itsura niya o sa pananamit niya na gusto mong baguhin. O baka yung gupit niya, yung mukha niya, yung ilong niya, di mo nagustuhan. O kung ano-ano pa tungkol sa kanya outside doon sa pagpapakilig niya sa'yo. Nafe-feel mo deep down na may something off sa kanya, na parang di mo siya bet, na parang nasa instinct mo. Ay, di ko to gusto. Di mo standard siya, ganun. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, tinatanggap mo kung sino siya, o kung ano talaga siya. Pero kung lagi mong iniisip na, sana mas matangkad siya, sana mas gwapo siya, o kaya, sana ganito siya, sana ganyan siya, yung mga ganun, na para bang pangit siya sa paningin mo, na hindi mo na-appreciate kung ano yung mga magandang bagay na meron sa kanya. Na parang ang palagi mo nakikita sa kanya ay yung mga pangit. Isa lang ibig sabihin nun, hindi mo talaga siya type, hindi mo siya gusto. Masaya ka lang dahil pinapakilig ka niya. Inaalagaan ka niya. 4. Hindi mo siya mai-imagine na part siya ng future mo. Kapag i-visualize mo ngayon, 5 years from now, yung future mo, kung ano ang magiging life mo, trabaho mo, anong klaseng buhay ang gusto mo, at kung sino ka in the future, hindi mo siya maiisip o mai-imagine na part siya dun. Oo, alam mo na nandyan siya ngayon dahil nagpapakilig siya sa'yo, nagpapasaya siya sa'yo. Pero deep down, may mga doubts ka. May mga doubts ka sa kanya. At 5, hinahanap mo lang siya kapag bored ka. Kapag may mga ginagawa ka sa school, sa bahay, o di kaya gumagala ka, o busy ka, hindi mo siya naaalala, nakakalimutan mo siya. Parang wala kang pakialam sa kanya. Pero kapag tahimik na ang gabi, bored ka na, doon mo na siya naaalala. Gusto mo na ulit yung attention niya. Yung mga pagpapakilig niya sa'yo, kahit wala kang pakialam kung anong ginagawa niya sa araw niya. O kung ano yung mga pinagkakabisihan niya. Ang gusto mo lang, yung attention niya. Naku girl, kapag ganyan, red flag yan girl. It's a clear sign na hindi mo talaga siya gusto. Na wala ka talagang interest sa kanya. Dahil ang bottom line pala, attachment. Na-attach ka lang sa kanya. Na-attach ka lang kung ano yung pinapa-feel niya sa'yo. O yung treatment niya sa'yo. Na feeling mo parang princess ka, special ka, at hinahanap-hanap mo na yung feeling na yun, yung pagpapakilig niya sa'yo, na masasabi mo na sa sarili mo na gusto mo siya, na baka mahal mo na siya. Pero ang totoo, hindi pala. Deep down, mafe-feel mo na red flag siya, na di siya yung standard mo. At by the time na tatanungin mo na yung sarili mo ng mga serious questions, doon mo na malalaman yung mga kasagutan mo. Diyan mo na malalaman kung talagang gusto mo siya. So ano ang lessons mo dito? Huwag kang mapa-attach sa lalaki kung alam mong red flag siya para sa'yo. Paano naman para di ma-attach? Huwag mo siyang i-entertain sa simula pa lang. Kung mag-chat siya sa'yo o mag-move siya in person, huwag mong pansinin. Pero paano naman malaman kung red flag siya? So first, alamin mo muna sa sarili mo kung ano yung mga bagay na red flag sa'yo o yung mga standards mo o yung mga non-negotiable para sa'yo. Yan dapat ang una mong gagawin. Alamin mo muna kung ano yung totoong standards mo sa isang lalaki. Para sa susunod, na may mag-move o may magka-interest sa'yo, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Alam mo na kung ano yung mga boundaries mo.